Epekto ng transport strike at ang increase sa loan subsidy para sa modernong PUV units. Yan naman ang ating pag-uusapan kasama si Joel Bolano, ang Technical Division Chief ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Sir Joel, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Yusek Ed, at kay Ninya, at sa lahat po ng taga-subaybay ng iyong programa. Sir, kamusta po yung assessment natin dito sa transport strike kahapon? Yung ang MMDA po, sabi nila, mukhang hindi nag-epektibo. Sa atin po ba sa LTFRB, anong assessment po natin? Opo. Yusek Ed, tama po. Batay po doon sa monitoring ho ng interagency, kasama po ang LTFRB at ibang ahensya natin, ay generally, wala pong paralysis ng ating mga routes at wala pong mga malalaking affected areas nung ginawa pong transport rally po kahapon. So, basically po ay naging normal po yung ating pong mga public transport kahapon. Although may mga areas of concern na na-address po agad ng ating pamahalaan. Sir, ano po ang susunod na hakbang ng LTFRB tungkol dito? Lalo pat sabi nila ipagpapatuloy ngayong araw ng Grupong Manibela ang kanilang tigil pasada. Miss Dinya, dahil meron pa po ngayon silang patuloy na ginagawang transport rally, although very minimal na lang po yung mga areas, ay patuloy po ang pagkalap po ng LTFRB kasama po yung ibang ahensya ng mga information at patuloy pong monitoring mo ito. So siguro after this day, magkakaroon po ng evaluation po ng LTFRB kung ano po ang susunod na hakbang po ng department or ng DOTR at saka ng LTFRB. Sir Joel, clarify lang natin, meron bang sanctions na i-impose ang LTFRB dun sa mga nakilahok po sa transport strike kahapon? Paano po ba yung mga proseso dyan sa ganyang pagpapataw ng parusa? Yes, Yusek Ed. Alam niyo po yung franchise may kaakibat po yan na responsibilidad at terms and conditions pag iyan po ay ibinibigay sa ating mga operator. At ito pong transport strike isa yan sa pinagbabawal doon sa kanilang terms and conditions. At kung mayroon man pong makita o information na nakuha ito sa 2 araw na ito, ang LTFRB ay pwede po silang imbestigahan at isi-showcase po sila ng LTFRB para po maimbestigahan po yung naganap na participation po ng ating mga transport operators. Para po mas maunawaan, sir, ano po ba ang alternatibong paraan ng mga transport groups kung nais nilang maglahad ng kanilang mga hinaing o anumang pangangailangan? Doon naman po sa kanilang franchise, ang pinagbabawal talaga doon, yung pong maapektuhan po yung ating mga pasahero sa kanilang mga ruta. Nakalagay po doon very clear to ensure available or adequate public transport doon po sa mga ruta nila. So ang ibig po sabihin, yung tayo po naman ay may karapatan, bawat isa sa atin magpahayag ng ating mga hinaing o mga views natin sa ating pamahalaan. Pwede naman ho silang pumunta, basta wag lang pumunta sa mga lugar na gusto nilang magpahayag, basta wag lang po nilang tatanggalin yung kanilang mga sasakyan o yung mga public transport doon po sa kanilang mga ruta para ho pag-servisyohan po yung ating mga kababayan na nangangailangan po ng public transport. Alright, Sir Joel, nakipag-ugnayan po ba ang LTFRB sa Manibela dito sa grupong ito at nakinig po ba tayo sa kanilang mga hinaing at paano po naman sasagutin or tutugunan ng LTFRB yung kanilang mga issues po? So far sa ngayon, Yusek Ed, hindi pa po kasi nga ongoing pa po sila. Pero isa po yan sa mga tinitingnan ng ating ng LTFRB at ng DOTR. In fact, may mga darating po kami mga consultative meetings with the transport stakeholders natin dahil po nga doon sa review ng ating guidelines para po sa PUV modernization natin. So baka pagkatapos ng itong 2 araw mag-assess po ang LTFRB ay baka magkaroon po ng mga pag-uusap.
Sa ibang usapin naman po, Sir Joel, tinaasan na ng Department of Transportation yung loan subsidy para sa pagkuha ng modern PUV units ng mga operators. Nasa magkano po ang itinaas dito at ano po ang mga iba pang detalye tungkol dito, sir? Tama po yan, yung pong dating equity subsidy doon po sa ating mga government financial institution, doon po sa Land Bank at saka sa DBP. Dati po yan ay 180,000 ano po. Ngayon po ay itinaas na po ng department at ng LTFRB from 180 ay ito po ay magiging 280 na po. Doon po sa mga public utility vehicle na modern units natin na class 2, 3, and 4. Doon naman po sa class 1, ito yung medyo maliit ng konti, ay 210 ang pagtaas po sa kanilang mga equity subsidy. Okay, hingi na rin po kami, sir, ng update tungkol sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Gaano na po karami ang bilang ng operators at drivers na nakatanggap nito? As of yesterday, Ms. Nina, nasa 140,000 units na po ang nabigyan o na-credit na po yung kanila pong mga subsidy doon po sa mga public utility vehicles natin. Ito po yung mga PUB, taxi, PUJ, tourist transport, school service, TNBS. So lahat po yan ay nagkaroon na po ng mga crediting doon sa kanilang mga fuel subsidy card at mga pantawid pasada card nila. Bali, from out of 280,000 public utility vehicle nationwide, nakaka-140,000 units na po ang na-credit ng kanilang fuel subsidy. Alright, Sir Joel, panghuli na lang po. Mensahe nyo na lang, Sir Joel, sa ating mga transport groups at operators na nakatutok sa ating programa po. Ang LTFRB po at DOTR ay patuloy po na bukas para po dun sa mga concern at mga issues na pwede niyo po ilahad, lalo na patungkol po dito sa PUV Modernization Program. At sana po ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap lagi para po sa isang maayos na solusyon sa ating mga programa at sa mga inihahain po ninyong mga problema patungkol po dito sa programa ng gobyerno. Bukas po ang LTFRB at ang DOTR dito sa mga suggestion. In fact, patuloy po kami nagsasagawa ng mga konsultasyon sa ating mga stakeholders. Maraming salamat po, Yusek Ed and Ms. Nini. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Joel Bolano, ang Technical Division Chief ng LTFRB.